Okay. Bago tayo dumako sa propeta, punta muna tayo sa Bible. Kasi kailangan po na yung pag-interpret ng Bible, huwag nating ma-misinterpret. Okay? James chapter 2, umpisahan po natin sa 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Sana pong sabi ni Santiago, anong pakinabang? May pananampalataya ka, wala ka namang gawa. Nakita niyo? 15. Nag-example si Santiago. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakubusog, at gayon may hindi ninyo binibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan. Anong mapapakinabang? So, example ni Santiago, sinasabi mo sa kapatid, nangangailangan niya ng pagkain. Tapos sabi mo, pakabusog ka, kumain ka. Wala ka namang binibigay. Walang-wala yung tao. See? So nakikita niyo ba? Sa anong silbi ng pananampalatayang yun? Na nakikita mo ang kapatid, wala. Ayaw mong abutan. 17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. So ang pananampalataya daw na walang gawa, useless, patay. Masakit yun. Kasi lahat ng mga nagsisimba, may pananampalataya daw sila, kaya nga sila dumadalo. Pero kung wala namang gawa, patay daw yung pananampalataya. 18. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa panamagitan ng aking mga gawa, ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipaginig pa. So ang demonyo pala may pananampalataya din. Lamang, ang demonyo po, bagamat naniniwala siya sa Diyos, hindi naman siya susunod sa Diyos. So kung ang tao, sinasabi niyang mananampalataya siya, hindi naman sumusunod sa Diyos, dalawa na sila ni Satanas. Datapat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? So walang kabuluhan daw. Yung mananampalataya na hindi sumusunod, baog, walang kabuluhan. Walang kabuluhang mananampalataya. Sino? Yung mananampalataya na hindi naman sumusunod. So useless ang pananampalataya niya. 21. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Ayun. So ang in-example na naman niya dito, si Abraham. Na napatunayan ni Abraham, nung magsalita ang Diyos sa kanya, ginawa niya. Yan pong mananampalataya, hindi yung naririnig mo sinasabi ng Diyos, wala ka namang ginagawa. Anong sabi ni Santiago? Wala kang kabuluhang mananampalataya. Kumbaga, taga-upo ka lang sa church. Sabi ni Santiago, walang kabuluhang mananampalataya. 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. So nagiging sakdal lang ang tao kapag ginagawa niya kung ano ang sinabi ng Bible. Amen. Okay.
So, ibig sabihin, kung may pananampalataya ka, sabi ni Santiago, samahan mo ito ng gawa. Halimbawa, nanay mo, tatay mo, o sino mang kamag-anak mo, gusto mong maligtas, kung prayer ka lang ng prayer, at wala kang ginagawa, hindi maliligtas. Hello? Bakit naman, pastor? Nasa pananampalataya ko, maliligtas yung tatay ko, nanay ko. Pananaw ko yung pananampalataya ko. Hindi pa ba siya maliligtas? Yun ang pananampalataya ko. Alalahanin natin agagi. Sabi ni Pablo, Romans 10:17, faith cometh by hearing. So paano magiging mananampalataya yung tatay mo? Wala naman siyang naririnig. O anong gagawin, pastor? Dalhin mo siya sa pakikinig. Kung kaya mo, i-share mo ang word. Kasi ang faith, darating ito sa tao kung nakikinig ng salita ng Diyos. Wala naman siyang naririnig. Paano yan magiging mananampalataya? Paano maliligtas yan? Wala ka namang ginagawa. So, para maligtas yung sinasabi mong magulang mo, humakbang ka. Anong gagawin mo? Di gawa ka ng paraan na makarinig siya ng salita ng Diyos. Kung hindi mo kaya, dali mo sa marunong magpaliwanag. Kasi hindi po yan magiging mananampalataya hanggat hindi yan nakakapakinig. Yun na nga nakarinig na, hindi pa manampalataya, di lalo na yung hindi nakarinig. So kung tayo may pananampalatayang maliligtas sila, gumawa ka, gawin mo ang part mo. Amen. Sumasampalataya ka, nanalangin ka, ilang araw ka nang lumuhod, linggo, buwan. Ang prayer mo, trabaho. Lord, bigyan mo kong trabaho, Lord. Sumasampalataya ko, magkakaroon akong trabaho. Nandiyan ka naman sa loob ng bahay mo. Papasok pa ang trabaho dyan. Pwede, may trabaho ka dyan, maghugis ang plato. Pero kung trabaho ang hanap buhay, lumabas ka, mag-apply ka. Tingnan mo rin yung ina-apply mo, baka mag-apply ka manager, grade 6 ka lang. So, maging doon sa pa-apply mo trabaho, titingnan mo pa rin kung ano yung kaya mo. Hindi yung, Lord, pwede ba maging manager ako? Mahirap magyari. Di ba? So, makikita natin na kailangan dito gawa. Meron tayong part na gagawin kung tayo po'y sumasampalataya. Okay. Nakalala nyo ba yung kwento ko sa inyo noon na sinabi rin ng prophet? Si Moses, noong sila'y nagipit na, sa likod nila, nandyan yung mga Egyptian, mga sundalo. Ibabalik sila sa pagkaalipin. Ang tanging kaligtasan ni Moses, yung kaharap nila, Red Sea. Pero paano silang makakatawid doon? Dagat na yun, malalim yun. Ngayon, nagsalita ang Diyos, tumawid na kayo. So, paano silang tatawid? Dagat. Pero nag-utos na si Lord, tumawid na kayo. So, ang ginawa ni Moses, humakbang. At paghakbang nila sa tubig, bumuka ang tubig. Iyan po ang pananampalataya. May gagawin ka. Hakbangan mo. So, naligtas sila kasi hinakbangan nila yung pananampalataya nila. At ano yung pananampalataya nila? Narinig nila ang sinabi ng Diyos. Kaya nga, itong Bible, kung ano ang sinasabi rito at sinasampalatayanan mo, mangyayari. Kasi salita ito ng Diyos. Pero kung may sinasabi si Lord, hindi ka naman naniniwala, hindi mangyayari. Nagdududa ka, halimbawa katulad ng kagalingan. Sabi mo, gagaling ako. Pero
Pero pala, sa isip mo, may duda. Gagaling kaya ako? Ay, hindi ka gagaling. Kasi may kasamang pagdududa yung pananampalataya. Amen. Okay. Punta po tayo sa propeta. Sabi po rito sa pero bago po yung mensahe, may kwento rito kasi baka tayo may mga kaisipan tayo na gusto nating mangyari pero nagtatanong tayo bakit kaya hindi pa nangyayari yung gusto kong mangyari. Meron po ditong isang binatilyo, kwento ng propeta sa Faith Without Works Dead. Paragraph 19. Yan. Ayun. Certain, sabi niya, a little old boy down in Kentucky, close to the country where I came from, someone said the other day, he said, Brother Abraham, what part of Kentucky you're from? Oh my, it's way down in Kentucky where they, way down, don't even have a roads in there, just creek bottoms. Okay, so si Brother Branham pala, kawawa talaga, no? Yung kanyang lugar sa Kentucky, ang daanan nila ay gilid ng sapa. Ha? And so they had a little old rural school, little old boy about the second grade. So yung binatilyo ay ano itong second grade? Second year? Hindi yata. Baka grade 2 ito. Ha? Grade 2 ano? Oh. So kasi nung araw, may doon sa panahon nga namin, may mga estudyante, grade 5, matatanda na. So ganun sa panahon ni Brother Branham, matatanda na nag-aaral. He got up there one day and said, Teacher, the Lord called me to preach. So yung binatilyo, sinabihan yung teacher niya, Guro, tinawag ako ni Lord para mangaral. Okay, so estudyante niya ito ng teacher na ito. Why? She laughed at him, hair hanging down his face. So pinagtawanan lang siya ng teacher. Yung binatilyo. Said, the Lord called me to preach. I guess the boy is 15, 16 years old and said, why? Second year. Bahala siya. Pero hindi ito marunong pang, sabi niya, 16 years old and said, why? The teacher said, the very idea, forget about it. So sabi ng teacher, kalimutan mo na lang yung sinasabi mo, mag-preach ka. Okay. So, yun ang sabi niya doon sa bata. Well, he went to the principal of the school and they couldn't let him preach. Pumunta rin siya sa principal, nagpaalam na mag-preach, hindi rin siya pinayagan. But a few months after that, some Greek minister came through with some Greek lady to his name. So, makalipas ang ilang buwan, natapos yun, merong dumating na pastor, ministro, isang dakilang, kumbaga, may aral ito. Nagtapos ito ng Bible school. So, they permitted him to have the school. So, binigyan, nung magsabi doon sa school na mag-preach, agad-agad tinanggap nung principal. Pero yung bata na gustong mag-preach, tinawanan lang. Pero nung dumating itong nag-aral, maraming diploma siguro ito. Siguro nung pinakita sa principal, Mr. Principal o Mrs. Principal, ako po ay tapos ng Bible school. Ito, mga ano ko. So, he preached a 2 weeks meeting. Ilan linggo siyang nag-preach? 2 linggo. Tingnan natin ang resulta. Never had one conversion. Wala kahit sakay.
Kahit isa, walang na-convert. Graduate ito. Nag-aral ito. Kaya nga nung makita ng principal, tinanggap agad. Matindi, no, ha? Pero nung mangaral na 2 linggo, ang gapo na-convert. Wala. Kahit isa. 20. So the boy's father thought the boy really was called to preach. Pero yung tatay ng bata, naisip niya talagang siguro tinawag nga ang anak ko para mangaral. So he went to the principal, said, well, if you let him have it, why don't you let my boy have a try? So kinausap niya yung principal, ba't hindi niyo subukan na mangaral yung anak ko? Kinausap niya yung principal, subukan niyo mangaral. So they went down there and he let him have it. So pinayagan. Everybody come out to hear this boy that night. So nagsilabasan yung mga estudyante, lahat ng mga tao doon, at nakinig sa pangangaral ng binatilyong ito ng gabing yun. He got up there and he couldn't read the Bible. Oh, anong grade ito? Second year high school ba ito? Hindi alam mabasa? Ano ito? Grade 2 ito. Baka second kinder ito. Kasi nung araw, matatanda na ang nag-aaral. Hindi nga marunong bumasa. He couldn't read the Bible. So they had to get somebody to read the Bible for him. And he got to preaching. Ayan. So nangaral na siya. Ano resulta? So when he got to preaching, that little old self-styled teacher, along with about 50 others, found themselves at the altar weeping their way through to Christ. So nung nangaral na yung binatilyo, namalaya na lang nung teacher, yung mga taong nandoon na nakaluhod sa altar, nag-iiyakan, nagsisisi. That's right, sabi niya. So, na-convert yung mga taong yung kay Kristo. And there was a real revival broke out in that part of the country. And literally, hundreds came to Christ doon dahil sa hindi nag-aral. So, anong tinutuko dito ng propeta? Kahit pala anong dunong mo, kung hindi si Lord ang tumawag sa iyo, kahit isa, wala kang makonvert. Manapa, baka iwasan ka pa. So, hindi ito aral. So, ibig sabihin, yung nangaral dito, 2 weeks, walang convert. Ito isang gabi lang. Nagluhuran yung mga tao. Bakit? Kasi tinawag ito ng Diyos. Hindi tao ang tumawag sa kanya, Diyos. So kung Diyos pala ang tatawag sa iyo, may nakukonvert. Pero kung hindi Diyos ang tumawag sa iyo, kahit isa, wala kang makonvert. Kahit mag-aral ka pa ng Bible school, wala kang makonvert. So makikita natin ang conversion, kung si Lord ang tumawag sa iyo, maraming makukonvert. Hindi mo kailangang mag-aral. Dahil hindi naman tayong nagbuborn again sa tao. Diyos. Kung tinawag ka ni Lord. Amen. So itong batang ito, tingnan mo, hindi nag-aral, hindi nga alam isulat, hindi nga alam magbasa. Di ba? Pero tinawag siya ni Lord. Yan ang pagkakaiba. Pag tinawag ka ng Diyos, si Lord kikilos para sa iyo. Amen. Why? It doesn't take the great education. Anong kailangan, Pastor? It takes a full surrendered heart to Jesus Christ. Hello? So ano daw ang kailangan? Isang pusong surrender sa Diyos. So ibig sabihin, ang mga tinatawag ni Lord, fully surrendered,
Kaya sila ginagamit ng Diyos kasi yung buong pagkatao niya, fully surrendered. Hindi ka pala fully surrendered, hindi ka gagamitin ni Lord. Kasi hindi naman dito kailangan palang aral. Ang kailangan dito, punong-puno ka ng pagpapasakop, pagsuko sa Diyos. So sabi niya, no matter how illiterate you are. So hindi pala talaga dito kailangan yung eskwelahan, ano? Kasi katulad ni John the Baptist, hindi nag-aral. Pero ang dami niyang binautismohan. Kaya nga pati nga si Jesus Christ, siya nagbautismo. O, hindi nag-aral. Lumaki sa bundok. O, sabi niya, no matter how illiterate you are, though a fool will not error in the way. Is that right? Sabi niya. So, ito. Nakikita niyo po ba ang patakaran ng Diyos? Na hindi mo dito kailangan yung marami kang alam. So, ibig sabihin dito, hindi magagamit dito yung intellectual natin, magaling tayo, na marami tayong alam. Hindi yan. Ang dito, anointing. Kasi kung wala ka namang nakukonvert, ibig sabihin, hindi ka tinawag mangaral. Kasi kung tinawag kang mangaral, kahit papano mayroon kang madadalang tao. Amen. 22. Now the first thing, it looks like Paul was speaking in Romans, the 4th chapter, justifying Abraham by faith. So na-justify si Abraham, sabi niyang propeta, by faith. Okay. And James is justifying him by works. So si Abraham by faith. Pero pagdating kay James, madja-justify ang tao sa gawa. And tanong, bungguan ba ito? Nagbubungguan ba? Tingnan natin. But it does not contradict. Paul was speaking of what God saw in Abraham. And James speaking what man saw in Abraham. So, kailangan ay kasi ang tao, kumbaga, ginawa dito ang tao na witness. Okay. Si Abraham, sa paningin ng Diyos, na-justify siya saan? Sa pananampalataya. Nanampalataya si Abraham. Okay. Pero alam natin na si Abraham, baka lalong hindi natin kaya yung kanyang pananampalataya. Baka hindi natin magawa. Ialay mo ang anak mo. Pinahiwalay si Abraham sa lahat ng kanyang kamag-anak sa Ur. So baka hindi natin magawa yun. Naglakbay si Abraham ng napakahabang, wala namang kotse nung araw. Ang sasakyan nila, pinaka-kotse nila nung camel, lakad. Pero lahat ng sabihin ng Diyos, ginawa ni Abraham. So makikita natin na hindi pwedeng hindi mo samahan ng gawa ang pananampalataya. Amen. Paul was speaking of what God saw in Abraham in Genesis 6 when he told him that he was going to have this child by Sarah. So sumampalataya si Abraham nang sabihin ng Panginoon, magkakaroon ka ng anak. Mahirap pong pananampalataya ang gagamitin ni Abraham doon. Bakit? Baog si Sarah. Matanda na sila pareho. Pero nanaig yung pananampalataya. Bakit? Kasi buo sa puso ni Abraham na ang kausap niya Diyos, pero ang kausap niya doon tao. Pero sa kanyang pakiramdam, Diyos ito. Si Melchizedek yung dumalaw sa kanya. Naniwala siya. Si Sarah ka tumawa nung marinig niyang, ngayon pa kung kailan ako kulukulubot na, ngayon pa ako manganganak, matanda na ako. Noong bata ako, hindi ako nanganak. Ngayon, tsaka baog ako. Pero si Abraham, nung sabihin ng Diyos kay Abraham na si Sarah manganganak,
Hindi siya nagduda. Yan po ang pananampalataya. Hindi mo kailangan pagdudahan. So, ibig sabihin, halimbawa, sinabi ng Bible, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, kayo'y nagsigaling. Tapos na yun. Paniniwalaan mo lang yun. Kasi, yun ang sabi ng Bible. Amen. Okay, sabi niya, and Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. So, nakita niyo ba? So, na-justify si Abraham. Ang mabigat doon, yung lahat ng kasalanan ni Abraham dahil doon sa faith niya, kinalimutan ng Diyos. He believed the promise. That's what God saw. So, yan po ang pagkakaiba ni Abraham sa atin. Na dahil doon sa pananampalataya niya sa pangako, nangyari. Pero, hindi pa tapos ang pagsubok doon. Nung nangyari na yung ipanganak si Isaac, hindi pa tapos. Noong may isip-isip na si Isaac, sabi ng Diyos kay Abraham, na dahil sa panahon na yon, kasi tingnan nyo, 75 ang edad ni Abraham nung ipangako ng Diyos. After 25 years, ipinanganak si Isaac. Ilang taon na si Abraham? 100 na. Plus, 17 yata si Isaac. So, uugod-ugod na si Abraham. So, ang tangi na lang, kumbaga, tungkod ni Abraham na aalalay sa kanya si Isaac. Pero, sabi ng Diyos, ialay mo ang anak mo. So, siguro sa panahon na yon, sabi ni Abraham, sa kanyang isipan, wala man akong anak na tataguyod sa akin. Di bali na. Ang mahalaga ay masunod ko ang salita ng Diyos. Yan po ang mananampalataya. Nakaukit sa kanyang puso na kung ano ang sasabihin ng Diyos, handa siyang sumunod. Ganon po ba tayo? Ganon ba tayo? Na handa tayong sumunod. Tulad, kasi, sabi ko nga sa inyo nung Sunday, kung tayo ay apo ni Abraham, dapat mayroon tayong minana na karakter ni Abraham. Anong karakter ni Abraham ang mayroon tayo? Kayo na. Kasi lahat tayo nagsasabi, ligtas tayo. Tama. Pero sabi rito, pananampalatayang walang gawa. Patay. Anong karakter ni Abraham ang namana mo kung ikaw nga ay apo? Di ba? Kasi lalabas kung ano meron si Abraham, may lalabas sa ating karakter. Pero i-check mo nga sarili mo, anong karakter meron si Abraham na meron ka? Kaya nga sabi rito, and it was imputed unto him for righteousness. He believed the promise. That's what God saw. So si Abraham nakita niya ng Diyos kung anong klaseng pananampalataya meron. Amen. And then James was speaking of what man saw in Genesis 22, where Abraham offered up Isaac. So lalo na kay James, na makita, hindi lamang ang Diyos, kasi ang Diyos, sa kanyang ay nakita niya si Abraham. Pero sa mata ng tao, dito sa atin, meron ba tayong maipapakita dito na totoo tayong mananampalataya? Amen. Kasi iba yung nakita ng Diyos. So tayo. Amen. Anong maipapakita mo na mananampalataya ka? Simple lang. Anong maipakita, Pastor? Sumusunod ka. Meron kang ginagawa. Amen. See what faith is. What faith you have. That's what God sees. So nakikita ni Lord kung mananampalataya ka. But your works is, that's what your neighbors see. Yung gawa mo. So ang Diyos kasi, kahit naman itago mo sa tao ang ginagawa mo, si Lord, nakikita yun.
Okay. Show me your works by your faith. Without your faith, and I'll show you my works by my faith. Sabi po ito ni Santiago. Ipakita mo anyang pananampalataya mo walang gawa at ipakikita ko sa iyo na sa pamamagitan ng aking pananampalataya ang aking mga gawa. So, pananampalataya, mayroon po itong kalakip na gawa. Amen. Amen. Noong pong linggo, nakaka-bless, mayroon tayong kapatid na nagtatrabaho siya. Alam niyo kung magkano ang sahod? Sa isang linggo? 1,500. Isang linggo yun. Yung pamasahe nila, mahigit 200 ang isa. Tatlo sila. O sabihin natin, 220 ka mo, 230 ganyan. So magkano na? 230. 690. Tama? 690, i-minus mo sa 1,005. Magkano na lang? May 1,005 minus 690. So almost 7,000 o 700 yung ima-minus mo doon sa 1,500. Di ba? At yung pagkain nila. Di ba? Ang yung ang kalagayan, di ba? Pagkain nila. Isang pamilya ito. Pero nagawa niya pang mag-pledge. Kaya sabi ko, grabe itong taong ito. Bakit? Kasi pinakita niya lang na ang pananampalataya niya kay Lord may gawa. Amen. Humanga ako sa taong ito. Pero mo, almost 700 yung sa 1,500. Nag-pledge pa. Sabi ko, matinding tao ito. Pagpapalain ng Diyos ito. Kasi nakikita ni Lord ang puso niya. Amen. Ayan ang mananampalataya. May nakikitang gawa. Kasi siguro sa puso niya, alam ko na hindi ako logi dito. Kasi ang aral, it is better to give than to receive. So yan naman mananampalataya. Naniniwala siya sa kanyang puso na hindi lugi ang magbigay. Kasi yan ang prinsipyo ng Diyos. Giving, give and take. Para ka bigyan ni Lord, ikaw muna. So humanga ako sa taong ito. Nung linggo lang ito, naririnig yata ni Sister Joanna. Narinig mo yung Sister? Oh. So may mga tao palang ganito, na kakainin na lang ng pamilya, ibibigay pa kay Lord. Iyan po ang pananampalataya. Gagawin mo ang lahat para mo mapasaya si Lord. Amen. Notice, I believe that this audience here has faith. I believe that. But I believe you're afraid to turn it loose on work. May pananampalataya nga. Tama, naniniwala niya ako na dito sa church na ito ngayon, meron kayong pananampalataya, kaya lang, hindi nyo kayang pakawalan. Iyon ang mahirap. Na may mga taong may pananampalataya, pero pagdating na sa pagsunod, doon sila nahirapan. Amen. Bakit kayo nahirapan? Kasi nagdududa sila na baka hindi mangyari yung sinasabi ng Bible. No. Hindi pwedeng hindi mangyari ito. Nakasulat. Salita ng Diyos. For I believe that if you would just let your faith loose, kung pakakawalan nyo yung pananampalataya nyo, mangyayari ang anumang nasa isipan nyo. So kaya hindi nangyayari, kasi ayaw daw
pakawalan yung pananampalataya. Ibig sabihin, ayaw nyo kasing sumunod sa naririnig nyo. Amen. Ah. Okay, so, iyan lang po muna ang ano ko dahil maaga po bukas ang lakad ko. At umpisa na po tayo sa prayer.